Araw ng Martes ngayon guys at usual, syempre pasok tayo sa trabaho. Ayan, nakita nyo muli ang lugar na to. Ewan ko baka sa mga vlog ko no or vlog namin baka madalas yun ang makita tong lugar na to, tong Spanya na to. Kasi nga dito ako pumapasok. Bali, kahapon sa trabaho ay nag-start na kaming mag-distribute ng mga unan sa bawat kwarto. Nag-start na kaming maglagay ng mga blanket. At syempre yung mga kameryera, yung mga housekeeping, ay umpisahan na nilang ayusin yun. Kami nag-distribute lang, sila naman yung mag-aayos nun. Kahapon ang parang huling task namin ay inayos na namin ulit yung bar. Ayan. Kasi sabay-sabay yan magbubukas. Sabi ko nga sa mga kasama ko, good luck sa atin sa unang gabi ng pagbubukas ng bar na yan. Sabi ko, sigurado malala ang paglilinis niyan. Kasi isa sa part ng lilinisin namin yung bar. Pero hindi siya linis na parang talagang lilinisin namin ng bar. Ang duty lang namin doon is mag-vacuum and mag-mop lang. Yung talaga maglilinis doon, may tagalinis talaga sila. Kaya lang naging part ng duty namin yung kasi sabi ng hotel manager namin, it's part of the hotel. Gusto nila na yung quality ng linis ay pareho sa linis din ng hotel. Kaya kumbaga, kaya sa amin na lang ibinigay yung duty ng paglilinis noon. Although syempre, yung paglinis ng kabuuan, hindi na namin trabaho yun. Meron silang sariling mga trabahador na talagang totally maglilinis ng bar. Malapit na naman tayo sa trabaho guys. At dito ako tumatambay kapag sobrang aga pa. Kasi anong oras ba? 7:45. Hindi, sakto lang. 15 minutes, so mga tatambay ako dito ng mga 5 minutes or let's say 10 minutes. Yan, kasi maaga pa guys. So baka magbar ako. Magkakape siguro muna ako. Magbabar muna ako ngayong umaga. Kasi sobrang aga ko pa. Yun, so nakita niyo yung paligid ko guys. So yan ang view natin ngayon dito sa kwarto na nililinis natin. Bali, katatapos lang namin linisin or ayusin yung elevator. At ngayon balik kami dito kasi umulan. Kaya nililinis ulit namin yung mga salamin nitong mga bintana. Hey, stupid. What's wrong? Oh, why is that? It's dirty. I want to clear here. That's dirty. Okay. Pinapre. Dapat mas maganda yung ganun, pre. Yung magkalagay ka agad ng tatlo. Pag basang-basa na yung ibabaw, bawas ka na lang. Kasi yung magdagdag mo lang yun. YMCA. YMCA. Ito medyo mas basang-basa pa kasi hindi pa nakukuskus yun. Sabi ko kayo yung basa.
Hi guys! We're gonna go buy a gift for Daddy. We're not gonna buy it. We're just picking it up. May in-order ako na gift for Father's Day para Tomorrow. bukas. Para kay Daddy. At pipick upin namin ni Sab ngayon. Maglalakad na lang kami. Yan. Dahil mahirap ang parking doon. Then, bibili kami ng frame. Tapos, bibigay namin sa kanya bukas. Yan. When he wakes up or when he goes back from there. We'll see. So, yan. Nakuha na namin yung gift para kay Daddy at papakita namin muna kay Kuya. Sabi ko, sobrang nilo to. And do you pick it from me? Bumili kami ng frame para paglagyan. Para pag ibigay namin kay Daddy ay complete na. So, let's open it up together. I'm excited. What's sighted? I'm excited. I hope it turned out good. I mean, I hope it's a good resolution. Dun. Okay. Here it is. Oh, it's so exciting. Pam, 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 pam. Okay. Let's open it Don't up. break it. I'm not gonna break it. Ooh. Ooh, I can see a bit already. Okay. Yeah. One. Wow! Nice. Look. So it's "We Love You" from Seth, Sab, and Skyla. Pretty? Yeah. Yeah. And Wait, then, is this where you got off from the air? no, that's Castel Romano. Wait. Oh. This is Kuya's birthday. Yeah, that's my birthday at Itoya. I look younger here. Okay. Now, let's put it in the frame. Wait. It's not March 19th yet. Where do we put it, Mama? Wait, Ma, you can put We hide it here. Like maybe on top of here. Mama, put it here. We're gonna put it behind the TV. Okay. So cute. So good. So good. Close your eyes. Come inside. Come inside. No. Paano ako come inside? Naka-close yung Okay, eyes ko. come inside. Come. Okay, close your eyes. Close your eyes. And then, wait. Aray ko. Okay, guide him to sit down on the sofa. No, don't cheat. No cheating. Sit down on the sofa. Mamma mia. No cheating, Daddy. What's this? Close your eyes. Uy, guide niyo si Daddy mag-sit down. Close your eyes, Dada. Close your eyes. Wait lang. May mga books si Seth. Close your eyes. Okay. No, not there, Daddy. Go to the sofa. Yung sofa. Silly. Okay, Dad. no, not yet that. Go out. Close your eyes. Go out. And then, Na. okay, give. Give. Daddy, here. That's Hold for this you, one, Daddy. Don't look, okay? Wait, when could he open this? Open your eyes, Daddy. Open na. Yeah. You're supposed to open it. Who made this? Who made this? Wait, open it first. See, Okay, it's want to open? Kyla here. Open it. You're supposed to open it. Tanti auguri, papa. It's supposed to be like
Okay, now close it again. Close. Caro papà, te lo dico con il cuore, tu sei il migliore, vorrei dirti tante cose belle, tante quante sono le stelle, ma mi emoziono e ti dico soltanto ti voglio bene, ma proprio tanto. Okay, now close your eyes again, Daddy. Okay, kids out, kids out. Kids out. Kids out. Okay, I'm gonna make sure he's closed his eyes. Go. Go, get it. Ano nangyari? Close your eyes, Daddy. Wow. Yes. His eyes are closed. Okay. Now, wait, go behind me. Okay, Daddy, open your eyes. Uy, ang ganda! Saan mo ito pinagawa? Wow, ganda naman. Ang ganda naman. Thank you. I went with mommy to get it. You. You like Thank it? you, You mommy. like it? Yeah, I love it. Do you like my... Happy Father's Day. Thank You you. like Thank you, guys. You I love you. Wait, take a picture. These are 1, 2. Okay. Di ba ako pagod? Merienda tayo, guys. Kakauwi ko lang. At ito, minsan ganito, minimerienda ko, tinapay at saka peanut butter. Anyway, I'm so happy today nung dumating ako dito sa bahay kasi sinurprise ako nila Mia at saka ng mga bata. Kasi Father's Day pala dito bukas. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam or sa tagal ko na dito, hindi ko pa rin kabisado kung kailan ang Father's Day. Ang akala ko nga ay April pa kasi di ba May Mother's Day. So, akala ko April. Yung kasi parang kinasanayan natin sa Pinas, di ba? Parang May Mother's Day, kung di ako nagkakamali. Tapos June pa yata ang Father's Day, yung di ako nagkakamali, hindi ko na rin kabisado. Tapos yun, tapos natutuwa naman ako kay Mia, tsaka sa mga bata, kasi binigyan nila ako ng ganito, guys, so. Di ba? We love you, Papa, Daddy. Happy Father's Day. Love, Seth, Sab, and Skyla. Ayan. Nakakatuwa, di ba? Tapos free name pa ni Mia. Sobrang attached naman ako. Father's Day pala dito bukas. Kasi parang pagkakaano ko, di ba? Parang ang Mother's Day ay second Sunday ng May. Kung di ako nagkakamali. Tapos alam ko ang Father's Day, third Sunday yata ng June. Ewan ko guys, hindi ko na kasi maalala sa totoo lang, hindi ko na matandaan. So yun, akala ko ganun. Kumbaga, alam ko hindi naman ganun, sorry. Alam kong hindi ganun, pero hindi ko kabisado dito kung kailan niya ang Father's Day. Akala ko April. Kasi nga dito sa Italy guys, mas nauuna ang Father's Day kesa Mother's Day. Ang alam ko sa atin sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, nauuna ang Mother's Day bago ang Father's Day. Ang Father's Day kasi, kaya March 19 kasi sa kalendaryo ng mga ay Saint Joseph. So, Joseph being the father of Christ, yun ang Father's Day. Kaya tinatag nilang ganun. Kaya kahit anong araw ang March 19, kay Webes, Biyernes, it's March 19. Hindi at ng Mother's Day, second Sunday lagi ng May. Second This Sunday year yun eh. ay May 10. Second Sunday, di ba? Tapos alam ko kasi sa Pinas na mo search mo, kailan ang Father's Day sa ano? Kahit sa Canada, marang ganun. Italy, pero tingnan mo yung celebrate ng halos lahat sa ibang bansa. Like sa Philippines, June ganun. 21. Di ba? Third Sunday ng June ang Father's Day. Hindi. Kasi nga, dahil sa Saint Joseph. Alam mo yun, yung paaramdam. Kasi ngayon, dami namin tinanabaho, guys.
So, medyo pagod talaga ako ngayon. Pag uwi ko pa kanina, talaga sabi ko, pag uwi ko, nahihiga ako, ganun. Pero pag ring ko ng bell, sabi niya, close your eyes daw eh. Akala ko naman kung ano. Yung pala, ito na nga. Well, actually si Mia, guys, mahilig yan mag-surprise talaga. Wala akong ano dyan, wala akong binatbat dyan. Mas magaling si Mia sa ganyan. And I appreciate it sobra. Sobrang nagustuhan ko yung binigay nila. Diba, guys? Simple lang, pero diba, ma'am, sinong hindi matutuwa, 'di ba? Sinong tatay ang hindi matutuwa yung pag-uwi mo sa bahay may ganyan, 'di ba? It's not about just material things lang na binilang ka ng ganito, binilang ka ng ganyan. Pero ganito, guys, so sobrang laking bagay niya, no? Tingnan niyo, puro yung mga bata nandiyan ako, tapos nandito rin si Mia. Tapos yung mga bata, 'di ba? Nakakaano, guys, alis ng pagod yung mga ganito. Kaya na pa ako thank you kay Mia. Kaya na pa ako pasalamat sa kanya kasi unang-una di ko to in-expect. At yun nga, di ko alam na Father's Day ngayon. Bukas. Bukas pala. Bukas pa lang. Bukas. Bukas pa March lang. 19. March 19. Bukas pa lang pala, guys. May in-advance na pala nila. Ba't ngayon mo na binigay? Kasi excited ako. Kasi bukas nasa trabaho ka. Nasa work ka. Kasi naka-work from home si Mia ngayon. Okay. It makes sense, guys. Wala lang. Saya ko. Iniisip na lang namin yun sa namin siya isasabit. Do alam naman natin na hindi talaga nawawala no sa isang trabaho, lalo na siyempre hotel yan, 'di ba? Kami hotel. Magkakaiba kami. I mean, marami kami masyado. So nandun na tayo sa talagang hindi mo maiiwasan na may mga katrabaho ka talaga na medyo masama ang ugali, no? Nakakabwisit, alam niyo yun. Pero wala normal yun, no? Kahit saan ka magpunta, minsan kahit nga sa Pilipinas, 'di ba? Puro Pilipino na kayo nagtatrabaho eh. Minsan meron ka talagang isa, dalawang mga tao na hindi mo talaga kasundo, no, or kinaiinisan mo, or yun nga, hindi kayo magkasundo, ganun. Ganun din dito, guys. Yun nga lang, mas mahirap syempre dahil nasa foreign country tayo. Alam niyo yun, tapos dito pa sa Italia, alam niyo yun, paghirap kang magsalita rin ng Italiano, madalas nami-misunderstood ka nila. And yun lang yung mahirap doon. Tapos gusto ko lang din i-share sa inyo, guys, no, kahapon Huwebes, first time kong may nakasagutan na hindi ko alam actually kung anong lahi niya eh. Pero mukha siyang taga parang Middle Eastern country, parang gano'n. So yun, nakasagutan ko nga siya kasi nga ang setup noon, nagla-lunch kami. So katatapos lang namin mag-lunch kasi hiwalay ang room ng babae sa lalaki. So kaming mga lalaki ganyan, nagkikwentuhan na lang kami. Tapos biglang dumating yung mga babae, grupo ng mga babae, yung mga housekeeping namin. Tapos nandun siya. So lumapit siya sa akin, hindi ko na lang mabanggitin yung pangalan. Nilapitan niya ako. Una parang tinatawanan ko pa nga. Kasi ang parang kinainis ko is inahanap niya yung ladder yung ganon. Ang sinasabi kasi niya ay kinuha ko daw yung hagdanan niya. Okay, kasi naglilinis kami. So may mga hindi mo abot, 'di ba? Syempre gagamit ka ng ladder. Wait lang. Sa dulo, medyo hindi ko nagustuhan yung ginawa niya kasi may binato siyang something sa akin, parang takip ng something na plastic lang na mali. Hindi naman niya binatong malakas. Kumbaga medyo parang gano'n niya, tapos nagbitaw siya ng salita na to say kativa, gano'n niya ako. Pag sinabi kasing kativa, parang ikaw sama mo, parang ang literal kasi na ibig sabihin ng kativo o kativa ay bad, parang gano'n. Sa totoo nun, ang nangyari is umaga pa lang after na, kasi bago kami mag-umpisa sa trabaho, mini-meeting muna kami kung ano yung mga gagawin namin. So after nung meeting na yon, kinuha ko yung hagdan. Ako talaga yung kumuha nun from sa mga lagayan namin at ipinasok ko doon sa kwarto. Tapos nandun siya, nakita ko nung lumabas ulit ako dahil kumuha ko ng mga gamit ko. Pagbalik ko, gamit na niya.
So, ako naman, okay lang, gamit niya, so, di rin naman, kumbaga ako lang yung kumuha, pero, ayos lang, no? Hanggang sa nung sinabi ko na sabi ko kailangan ko yung hagdan, sabi. Pinahiram naman niya sa akin, to. Di ginamit ko ganyan. Tapos sabi niya kailangan daw niya hagdan, pinagamit ko ulit sa kanya. Hanggang sa lumipat na ako ng kabilang kwarto, kailangan ko ulit yung hagdan. Pinuntahan ko siya. Sabi ko, kailangan ko yung hagdan, sabi ko gano'n. Sige, kunin mo na, sabi niya. Tapos mo ibalik mo sa akin, sabi niya. Okay, sige. Okay pa lang din pa rin naman sa akin kasi kung tutuusin naman talaga, hiraman kayo doon. That was supposed to be for Father's Day for me. Ay, naku, thank you. There was a biscuit that you could eat. Sa madaling salita, hindi pa ako tapos. Ginamit ko hanggang nag-break time kami. Ako ang gumagamit. Doon siya nag-react. Sabi niya, ba't di ko raw sinoli yung hagdan niya? So, basta doon, nagkasabi. Kinuwento ko nga kay Mia. Nagkasagutan kami na sinabi ko na ako ang kumuha ng hagdan na yan. Sabi niya, hindi siya daw ang kumuha. So, nagtalo talaga kami. Sabi ko sa kanya na, ano ba naman yan? Sabi ko gano'n, dahil lang sa hagdan, nagkahaganyan ka. Sabi ko gano'n. Sabi ko, kung kailangan mo, di kunin mo na. Sabi ko gano'n, hindi mo kailangan awayin. Ginanong ko siya. Kunin mo na. Sabi ko gano'n sa kanya. No. Parang sabi niya, no, hindi ko na kailangan. Gumaganon siya. Hindi, sumagot ako, hindi mo naman pala kailangan. Bakit? Anong problema mo? Parang ginanong ko siya. Tapos hanggang sa yung ibang mga babaeng kasama niya, inaawat na kami. Yung isang ragazza doon o yung isang babae doon na inaano siya kasi siya talaga yung mali. Nakita rin ng mga kasama ko. Mali siya talaga. Unang-una hindi kami magkakilala, lalapitan niya ako ng ganun. 'Di ba? Parang kahit sabi mo nagbibiro siya, unang-una magkahiba tayo ng lahi, tapos siya rin kasi hindi siya ganun kahusay mag-Italiano. So, syempre, sabi nga kinausap nga ako nung isang kasama niya kanina na, pasensya mo na nga siya, ganyan. Sabi ko, no, okay lang yun. Sabi ko, tapos naman na yun. Sabi ko, gano'n, no. Pinagsabihan ko rin siya. Na sinabi ko, yan, hindi kayo magkakilala niyan. Kaya kahit nagbibiro ka, pwedeng yung dating sa kanya, hindi biro. Magkaiba rin kayo ng salita, ng lingwahe. Hindi parehas kayong hindi marunong pang masyadong mag-Italiano. So, yung mga salitang binitawan mo, sabi nung isang babaeng kasama nila, hindi magaganda. Nagkataon, naiintindihan ni Patrick yon at masyadong agresibo yung dating mo. Kaya normal lang na magalit si Patrick kasi binato mo pa, sabing gano'n. Kasi doon ako napikon, nung pagkabato niya sa akin, sa totoo lang, kinuha ko yung binato niya sa akin, binato ko rin sa kanya. Tapos doon siya nag-react, tumingin ulit siya sa akin. Sasabi ko sa kanya, alo, sabi ko gano'n sa kanya sa Italiano, allora, sa Tagalog parang parang ginanong ko siya. Nadala na rin ako ng init ng ulo kasi parang feeling ko binabasos niya ako sa harapan ng maraming ng kaming magkakasama sa trabaho Tsaka kaya ako nag-react kasi alam ko hindi ako yung tama, wala akong kasalanan. At which is yun yung alam nung mga kasama ko. Isang ang kasama ko na ibang lahi rin na lalaki. Sabi niya, bakit doon ba sa hagdan may nakasulat na pangalan mo? Ginanon nung baga nag-react na rin yung kasama ko lalaki. Na which is patawan niya sinabi, hindi naman seryoso yung lalaki. Sabi niya, bakit doon bang hagdan may pangalan mo? Parang ganon. Tapos sumagot pa siya, no, hindi kasi ganito, ganyan. Pinaglalaban niya talaga na siya yung kumuha, which is very impossible yun. Buti na lang, nung kinahapunan tapos namin kumain, siguro mga bandang 2:30 ng hapon, lumapit siya ulit sa akin. Nagsorry siya. Nagsorry din ako. Sabi ko, pasensya ka na kung nasalita kita lang kasi pinakaayaw ko sa ginawa mo, binato mo ko. Okay lang na sabihan mo ko ng ganyan, nagkasagutan tayong dalawa, normal lang naman yun, sabi kong ganun. Pero ako naman akong babatuhin. Nagsorry siya. Sabi niya, no, yung bato kong ganun sa'yo, parang scherzo lang. Scherzo kasi meaning dito, biro lang. Mahina lang naman. Sabi ko, alam ko, mahina, pero hindi ko gusto kasi ang daming tao sa harapan natin. Sabi kong gano'n sa kanya. And yun, tapos, umokay naman na kami. Nung nagsorry siya, nagsorry din ako. Tapos akala niya, bata ako. Kasi parang, sabi niya, itong ragazzo na to, kasi pag sinabi ragazzo, this boy, parang ganun, this boy is like, ganyan. Sabi nung kasama ko, si Ken, hindi ragazzo yan, sabi gano'n. Hindi na bata yan, sabi gano'n. Sabi niya, kasi niya, edad ko, di sinabi ko, nagulat siya. Naku, akala ko bata ka, sabi nga. So, feeling ko,
dinadaan-daan niya ako sa gano'n kasi akala niya bata ako. Nagulat siya, sinabi ko sa kanya, may 3 na akong anak, no? Sabi ko gano'n. So, doon siya nagulat. But anyway, nagtapos naman yung araw na yung kahapon na nagkabati kami. Tapos kaninang umaga nga, pagpasok kami, niloloko-loko kami. Kasi yung gobernante namin, pinagsama-sama kaming lahat. Kasi may papagawa sa amin, so pinaggrupo-grupo kami. Nagkataon, sabi, tapos tinutokso nung mga ragazza doon, yung mga babae na, oh, si ano, pasama mo kay Patrick, ganyan. Sabi ko, okay ba, Bene? Sabi ko, sinamahan ko naman, parang gano'n. So, sa madaling salita, misunderstanding, and yun lang, at talagang, hindi ko talaga kasi gusto yung part na binato ka. Tsaka, sabi ko nga, nakwento ko rin naman yun sa asawa ko, sabi ko nga rin sa asawa ko, I'm tired, kumbaga sabi ko, pagod na ako na, pinagsasalita-salitaan ka ng ibang lahi na hindi ka makaganti or hindi ka man lang makasagot. Kaya siguro kahapon yun, parang medyo napuno na rin ako. Sabi ko hindi na ako papayag na ganyan-ganyan yun. Kung ngayong medyo kahit papano nakakapagsalita naman na ako ng Italyano, sasagutin kita kahit barok yung Italyano ko, sasagutin kita. So which is yun nga yung nangyari kahapon. So yun, pero okay naman hanggang sa kanina, okay naman na nagkita kami, ganyan-ganyan. Kasama kami naman sa trabaho. Siyempre, hindi rin naman magandang may mga pinagalit ka sa trabaho. Diba? Pero yeah, okay naman na kami. Nagiging biruan na nga lang sa amin yun sa grupo na yung nangyari kahapon. But yun, yun lang isa sa mga experience na naranasan natin kabago-bago natin sa trabaho, di ba? May mga ganun agad na eksena. Pero at least, ang maganda, nagkaalaman kayo ng ugali, 'di ba? Nasusunod, maiilang na rin siya sa akin ganunin ako, 'di ba? Kasi ako hindi naman ako ganun sa kanila, eh. Ako marunong ako makisama, pangiti-ngiti lang ako, patawa-tawa lang ako. Kumbaga mapagbigay ako, kunyari may kailangan ako, kailangan din nila. Okay, sige, ikaw na gumamit, tapos mo na lang. Kumbaga ganun ako eh, ganun ako makisama eh. Tapos gaganunin mo pa ako, 'di ba? So yun ang yun ang para sa akin eh hindi okay. Anyway guys, ayun, hinihintay ko na lang si Mia dumating. Alis kasi kami, dadalo kami ng gawain ngayong araw na to, ngayong Friday. Mga nakaraang week kasi, last week kasi alam ko hindi kami naka-attend ng gawain kasi sobrang busy ko talaga. Ang dami kong ginagawa, pati sa church, yung mga ginagawa ko sa church, ang dami rin. Occupied ako masyado dun sa IN cinema namin, yung sa shooting na ginagawa namin, kaya ayun, tapos dami ko in-edit sa media, kaya ayun, but this time hanap kami ng oras, so at wala akong masyadong gagawin ngayon, kaya dadalo kami ng gawain.